Ito muna. Ayan. So, wait lang ha. Gre-record tayo, okay? So, ayan. So, bago ako dumiretso ng exponential smoothing, ito yung concept ng EWMA. So, ginagawa na natin so actually. Nag-try na tayo, di ba, ng simple moving average. Ama, may weakness kasi yung ganong approach. So, for example, ang basis ng exponential smoothing, yun yung kasunod na slide, is ganito. So, for example, may motivation lang tayo. Imagine ano siya. May-ari ka halimbawa ng coffee shop. Nagtitinda ka ng, by the way, ChatGPT generated yan. Ganyan na siya kagaling. De-describe mo lang yung image, magpo-project siya ng image para sa'yo. So, para wala akong copyright sa YouTube na hindi ko kinuha lang ko saan, AI generated. Sigurado akin yan. Okay? So, imagine meron kang coffee shop, nagbebenta ka ng coffee beans or something based sa past sale, pero na-notice mo na may sudden changes. Maaaring humina yung demand mo. Humina siya, maaari ding tumaas. Dalawang senaryo yung nakikita mo. It's either maubos agad yung paninda mo na coffee beans, o kaya marami kang maging tira. Okay, ito nangyayari to sa mga fast food. Sabi nung kapatid ko, nakapagtrabaho siya sa Jollibee before, hindi ko na alam kung anong year, nung college siya, yung pangalawa kong kapatid. Talagang yung mga leftovers talaga na Chicken Joy is tinatapon na lang. Okay? Sayang. Sayang. Kahit ultimo mismo sila, crew sila, di ba? Hindi nila pwedeng iuwi. Kahit yung mga Dunkin Donuts, talagang pag lumipas na ng around 2 days, itatapon na nila yan. Sa Pilipinas, wherein maraming nagugutom, is marami sanang masosolve tayong problema sa kagutuman. Pero bakit ginagawa ng mga malalaking company na dinidispose na lang nila? Ayaw kasi nila ng for example is makasuhan. Kasi kung binigay mo siya sa halimbawa sa mga nagugutom tapos biglang nalason, yun kasi yung iniiwasan nila. Okay? So naintindihan ko rin naman yung side ng corporate side kung bakit minsan kahit may kailangan ng pagkain is hindi nila basta-basta maibigay. Intindihin mo din yung business side. Maaaring halimbawa, nakalason sila ng 200 individual, magkakaso yan, babayaran mo around halimbawa 20 million each. So, naintindihan nyo yung point ng mga corporate company. Medyo brutal siya at unfair. Pero sabi ko nga sa inyo before, life is really unfair. Okay? Huwag kayong mag-expect na ang buhay is fair. Kasi hindi ganun nagwo-work. Okay? Minsan sa klase, sasabihin mo, unfair, nag-cheat yung isa. Hindi lang nahuli ni sir. Yes, so be it. Okay? So, ganun talaga. Early on, dapat matutunan nyo, life is really unfair. Okay? Milano, life is unfair. So, ganyan. So, paano ka makaka-adjust kung meron kang data na, ang gamit mo lang before is simple moving average. Okay? So, dalawang senaryo. Naubusan ka na agad, maraming customer mo ang madidisappoint. So, ibig sabihin, pag na-disappoint sila, maaaring by the next time, hindi na ako bibili sa'yo. Na-disappoint ako eh. Parang sa Lazada. Pag umorder ako halimbawa ng kulay blue na polo, ang dumating sa akin is white, red flag ka na sa akin, sa iba na ako kukuha. Although same din naman, nasusuot din, pero hindi kasi yun yung gusto ko. Okay? So, pwede namang ganito, naubusan ka agad, pero marami ka pang demand. So, sayang yung kikitain mo. Okay? So, sa business side, ganyan yung nangyayari. So, yung simple moving averages, i-upgrade lang natin yung concept. Ganito talaga ang concept ng forecasting. Kapag gumagamit ka ng exponential weighted moving average, pina-prioritize mo yung recent data mo over nung luma. Parang ganito, sinasabi mo na ang price ng stock is hindi siya naglalayo for the past 3 weeks versus yung presyo niya for the last 20 years. Nagigets ba ako?
So, sa madaling salita, kapag magpipredict ako ng stocks, babaliwalain ko na yung price niya 20 years ago. Hindi ko na siya isasama sa model. Hindi ko na isasama yung data ko 20 years ago. Kasi naniniwala akong hindi siya makakaapekto dun sa current price. So, nagigets ba? So, para mas madaling intindihin, sa relationship, nahilig ako sa relationship. Kasi, most ng example ng mga professor ko, laging relationship. Kasi, madaling makarelate kasi lahat. Kasi, nagmamahal tayo lahat, di ba? Okay? So, for example, meron kang present relationship. Okay? Ano yung ibibigay mong important sa karelasyon mo ngayon versus sa ex mo 10 years ago? Okay? Di ba? Mas mahal mo ba yung ngayon? Sabihan mo, ang weight mo sa akin is 0.95%. Kay ex ako ay na lang, 5%. Pero meron pa rin. Okay? So, ganun ka ba? O ang pagmamahal mo ba is 50-50 for now? Mahal ko siya 50, mahal ko siya yung ex ko 50%. So, ganun. So, ganun din. So, bibigyan mo ng specific weight kung ano yung recent data mo. Pangit namang sabihin 95% mahal ko pa si ex, pero yung karelasyon mo ngayon 5% lang feelings mo. Masakit yun, wag ganun. Okay? Ba't laging serious? Kaya mo yan, Isar. Okay. So, ganun yung gagawin natin, Sige, pasok. So, ganun yung gagawin nating concept, which is lahat ng forecasting, sabi ko nga is ganun. Sir, ba't tinuruan mo pa kami ng SMA para makita nyo na napaka-weak niya? Mahina siya. Okay? So, unlike SMA, nag-a-assign tayo ng weight based sa recency ng data. Yun lang na may ibig sabihin eh. Okay? Habang nagiging old yung data, halimbawa 20 years ago yung data, binibigyan natin siya ng less importance. So, ganun lang. So, kung magmo-model ako, halimbawa ng cryptocurrency, and meron akong 20 years worth of data, hindi ko na isasama yung 15 years before. Maaaring ang isama ko na lang is yung 5 years. O kaya, isasama ko lahat, pero mas importante sa akin yung last 5 years versus dun sa 15 years ago. Nagigets? So, magbibigay ka lang ng importansya dun sa current situation mo. So, yan. Ganyan yung ibig sabihin yan. So, pag ginawa mong ganun yung model, kayang-kaya niyang mag-detect ng rapid fluctuation. Maaaring mag-adjust yung model mo agad based sa nangyayari. Kumbaga, kalimutan natin yung past. Ang gusto ko is recent data. So, ganyan yung mangyayari. Key components, ito lang. Kapag gumagamit ka ng EWMA, sir, nasa exam ba yan? Sa written lang, pero sa lab wala to. Diretso tayo exponential smoothing. So, ang value ng smoothing factor natin, lambda, sa ibang libro ay alpha yung ginagamit. Sa ibang libro, alpha. Dun sa Google Colab, alpha yung term. Pero sa most ng book, lambda yung tawag. Maalin, symbol lang naman. So, ang value niya is ranging from 0 to 1. So, pag sinabi kong 0.8, yung smoothing factor, ano ibig sabihin niya? Binibigyan ko ng importance na 80% yung recent data ko over yung old, which is bibigyan ko lang siya ng 2%. Halimbawa, o kaya 20%. Okay? A higher lambda indicates more emphasis on recent data. So, pag mas mataas yung value, binibigyan mong importansya, for example, yung karelasyon mo ngayon over yung karelasyon mo 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago. Eh, ikaw, sir, binibigyan mo ba importance yung mga ex mo? Yes, naman. Naman. Bakit? Bakit, sir? Para kayo mag-aaway mamaya. Pero siguro bibigyan ko lang siya ng ganyang percent. Sir pa rin. Pa rin, di ba? Ang iya, pag nakita to ng asawa ko. Siyempre naman. So, bibigyan mo rin naman ng importance. Bakit? Kasi based sa mga previous relationship mo, may natutunan ka rin naman sa kanila. Para mag-end up ka dun sa kasama mo na ngayon.
Okay, tinuruan ka niya magmahal. Diba? Tinuruan ka din niya masaktan at some point. Na kapag nasaktan ka, okay lang naman. Masakit, pero bahala ka dyan. So, parang ganyan lang. Okay, next. Siyempre, kung meron kang recent value, meron ka ding previous value na nakaka-influence dun sa present. So, parang ganyan lang yung concept. Ito, diniscuss ko na kanina, mas malaking value ng smoothing factor, mas priority mo yung recent. Pag mas mababa, nag-a-assign ka ng greater weight dun sa past values. So sir, meron bang tama or maling value dyan? As a data analyst, kayo yung magde-decide. Hindi ko pwedeng sabihin mali yung value mo na 0.2, 0.3. Ay di sir, tama lahat sa lab. Hindi, ako magde-decide kung anong value. Ang magbabago, ano yung interpretation mo. Doon lang naman tayo nagkakatalo eh. Paano mo siya i-interpret? So sabi nga dyan, walang single perfect value. Wala ding single na karelasyon. Lahat naman tayo may flaws. Kahit ako, may kapintasan din ako. Minsan moody. Minsan bugnote, lalo na sa umaga. Okay, may mga flaws tayo. So kayo yung bahalang mag-experiment. Depende sa pagsiset niyo yung value, kayo mismo yung magre-review. Kung yung sitwasyon ng value ng alpha mo is necessarily applicable sa data mo. So, nagigets? Walang perfect value, pero sa laboratory at sa exam, ako magde-decide. Ako na magde-decide para sa inyo, para pare-parehas tayo. So, ganyan lang yung formula, magseset ka ng lambda, times current value plus 1 minus yung lambda mo ulit times previous na value ng EWMA. So baka lang isama ko to sa exam, baka lang. Kasi yung exponential smoothing, ang hirap ng computation. Hindi siya kakasya sa 1 hour. So baka lang isama ko to ha. Hindi ako magsasabi ng tapos, baka lang. So imagine sa exam ganito yung parang sinasabi naman ni Seth, kasama sa exam daw eh. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ang gagawin natin is, ano yung kasunod? Based sa EWMA concept. So, ganyan yung gagawin natin. So, sir, paano? Kung kasama to, memoryahin na lang yung formula, madali lang naman. So, syempre, may baseline tayo na 100. Ito yung starting value natin. So, i-apply mo lang yung formula. Yung 100 ko, ito yung aking previous data. Yung 120 ko, ito yung aking next data. Yung 0.3, tayo yung nag-set niyan. Tama. So parang sinasabi mo dito na binibigyan ko ng importance yung old data versus doon sa recent data. So ito ay, ba't naging 0.7? 1 minus 0.3. Kung babalikan ko yung formula, ibabalik ko ulit babalik natin para mas maintindihan nyo. Siguro yun lang yung formula na kailangan yung alamin. Kasi yung the rest, mahirap yung calculation. Kaya nga ginagawa na natin Google Colab. Tapos pag nakakuha ka ng value, yung 106, yun yung may magiging value nung kasunod. Kung mapapansin nyo, ang nagbabago lang is yung previous data. Kasi ang data natin is 100, 120, 90, 130. Yung result niya, yun yung magiging kasunod. So, ibig lang sabihin natin na at Thursday, ang kasunod na value, kung ipipredict natin is, ang number natin is, anong tawag dito? Ito, sample lang ito, at 0.4. Halimbawa, nagbago ka. So, ibig sabihin, ang forecasting natin at 0.3, pwede ko sabihin 109 nga ba? At least point something. So, kung makakakita ka ng ganito sa exam, kailangan alamin mo lang yung formula. Hindi ko na ipapamemorize sa inyo yan. Madaling i-memorize. Gusto niyo isulat niyo sa kamay niyo, okay lang sa akin. Kahit hindi na sa index card. Sa noo mo. Bahala kayo, pero okay lang sa akin na open yung formula. Baka lang, baka. So, sir, paano implementation yan? Siyempre, i-implement nga natin. So, meron tayong EWMA. So, ang historical data natin, sasample lang ako stocks. So, ganito yung itsura ng data natin. Okay? Paano ite-trace nung line?
base sa algorithm na EWMA. Then, i-compare natin dun sa ginamit natin before na SMA. Alin ba sa dalawa yung mas maganda? Sasabihin ko na mas maganda talaga to. Okay? EWMA, Exponential Weighted Moving Average. So, ito yung laman niya. Ito yung stocks ko. Ano? Stocks. Ito yung laman. So, paano ini-implement ang EWMA? Ito yung library nung EWMA, pero mas gusto ko lang, tumingin lang kayo is ito. Sa alpha at saka sa adjust. Okay, sir, ano yung span? Yung span kasi, para makuha mo yung alpha, is ganito yung binibigay niyang formula. Halimbawa, span plus 1. Kung ayaw mong directly na pumili from 0 to 1, gusto mo yung span. Halimbawa, nagbigay ako ng 20. E di computein mo kung ano magiging value ng alpha. Mas matagal, di ba? Wherein, kapag sinabi mong alpha, ako na mismo ang pipili ng importance, ang value na hinihingi niya ay 0 to 1. Di ba siya? 0.3, 0.4. Yung alpha, yung span, dun din ang gagaling kasi ikaw yung magpa-provide ng span value, gaano kahaba. So, mas mahirap i-interpret yung span. Kaya, tatanggalin ko na to. Yung half-life, so saan ginagamit ito? Sir, laro yan, di ba? Laro ito nung college namin. Half-life, parang siya, Counter-Strike. Kalaban mo mga alien. Okay, naglalaro ako nito. So, ginagamit yung half-life in terms ng carbon dating. Gaano katanda yung Egyptian mummy. So, kinakalculate nila yan ng half-life. Pero hindi tayo gagamit nun. Minimum periods, by default 0. Ahayaan natin yung EWMA mag-decide. And the rest is kahit hindi nyo natingnan. So, ang gusto ko lang is adjust, tapos yung alpha. Okay? Sir, paano kunin yung EWMA? Ito, nagsample lang ako dito. Magsasample tayo dito ng EWMA 0.3 na true. So, nag-define lang ako ng variable para ilagay ko lang dito. Nagigets ba? Para pag binago ko siya, edi babaguhin ko siya. Isang true, tapos isang false. Ito yung implementation ng EWMA. Exponential weighted moving, yung average ko is nandun sa hulihan. Parang yung rolling. 'Di ba? May rolling ka, may window ka na 5. Tapos nasa hulihan yung mean. So, ganyan lang. So, gagamit ako ng EWMA. Ito yung stock price. EWMA, alpha, 0.3. Isang adjust ay true, isang adjust ay false. Okay? So, tingnan nyo lang yung code, Naintindihan nyo yan kahit tinitingnan nyo lang. Then, ang ginawa natin is pinlat lang natin. Sir, bakit naging stocks.index yan? Hindi kasi ito column. Remember, in our state na natin, nandun na siya sa index. Nagigets? Ang x-axis ko is yung date. Then, ang y-axis ko is yung stock price. Pinangalanan lang natin na legend ko ay stock price. May settings lang tayo na line width at saka transparency. So, ganito yung magiging itsura niya. So, compare natin, palalakihin ko yung graph natin. So, tingnan natin yung difference. So, by the way, ano yung sabi niya kapag true at saka false? So, pag sinabi mong true, naka-normalize yung weight. So, ano ibig sabihin ng normalized weight? Pare-parehas yung weight from old to recent. Eh di parang sinabi mong ka lang, moving average na simple. Okay? Pag sinabi mo namang ang adjustment ko is false, simplified recursive formula does not normalize past values. Ibig sabihin, kung anong sinet ko na 0.3, magiging applicable siya dun sa past, then yung 0.7 yung recent ko. So, anong magandang gawin, sir? Sa laboratory natin, kung ipapagamit ko to, lagi nyo siyang iseset ng false. Okay? Kasi pag ginawa mong true, pare-parehas lang yung weight from old hanggang recent. Parang wala tayong binago. Right? So, ginrap natin siya. So, tuturuan ko kayong So, yung blue, yun yung observation. Pag sinabing observation, yun yung actual data. So, nagigets? Yung aking orange, anong orange ko diyan? Ay true. Yung green ay false. O tingnan niyo yung difference. May difference.
Especially dun sa older data. Ano yung orange? True value. So, pansinin nyo, mas malapit pa rin siya dun sa actual na nangyari. Kasi binibigyan ko pa rin kasi ng importance yung old data. Nagigets? Kung titingnan nyo yung green, mas malayo na siya dun sa actual na nangyari. Pero, pagdating mo ng dulo, pagdating mo ng dulo, hindi nyo napapansin yung difference, pero may difference yan. Halos parehas eh. Oh. Pagdating ng dulo, mas magaling na yung green. Kasi pinaprioritize natin yung recent data. So, nagigets? Hindi nyo nakikita dyan, i-zoom nyo siya ng kumuha lang kayo siguro 5 points, makikita nyo yung difference. Yun yung aking point. Pag siya ay naka-true, kayang-kaya niyang mas malapit siya dun sa old, kasi nga pinaprioritize ko pa rin eh. Pero yung green, mas magaling siya dun sa recent data. Okay? So kung i-compare mo siya sa ito. I-zoom in natin yung part na yan. Okay? Yung nakita nyong starting point, ito, mas malapit siya over dun sa green. Pero at some point, nagko-converge sila. Nag-o-overlap na. Okay? May difference yung true at saka yung true. Sinum in ko lang. Yung nakikita nyo dyan is itong part na to. So, naka-zoom in lang. So, ang gagawin natin, halimbawa, i-adjust naman natin. Ang alpha natin is, ang tawag dito, 50%. 50% ng recent, 50% ng old. So remember, ang magandang practice is iseset mo siya ng around na value ng 0.2 hanggang 0.5. Sir, bakit hindi na maganda yung 9%? 90%. Parang hindi mo na kasi, parang sure ka na yung recent data ang kaya lang mag-predict dun sa kasunod. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya bakit hindi maganda kapag 90% naman. Okay? Ito, 5%. So, same code. So, titingnan natin yung mangyayari. So, ganito yung mangyayari. Okay? Yung point 3 ko is parehas ng naka-false. Yung orange ko is ito. Malayo dun sa observation natin ng actual. Pero yung green natin is 0.5. Mas malapit. Nagigets? Kung gagawin mo siyang 0.9, Teka, i-run ko muna ito. Kasi hindi ko na-run before. So, i-run ko to at 0.5. So, yan. Isa yung nangyayari, 0.5. Tapos, pag gagawin mo siyang 0.9, ito, ginawa ko bang 0.9? So, pansinin nyo, halos nag-o-overlap na siya dun sa observation. Eh, di sir, maganda yan. No. Hindi. Hindi siya maganda actually. Okay? Parang wala ka ng variation sa maaaring mangyari. Para bang sinabi mong sure ako ito yung mangyayari kinabukasan, for the next week, for the next month. Okay? Lalo na pag ginawa niyong 1, talagang perfect fit dun sa actual na nangyari. Okay? So, ang nire-recommend ko, ang value, nasa exam ito, is around 0.2 hanggang 0.5 based sa nababasa kong mga research. Okay? Hindi ko na kayo pahihirapan pag-researchin. Based sa experience, ang experience talaga ang best teacher. Okay? Pag na-experience mo siya, mas matututunan mo kaysa yung narinig mo lang. Okay? So, 0.5. So, kung iraran ko siya, so, ganito yung mangyayari. Bigyan mo ng konting variation para hindi siya mabobo ba. Kasi kung alam lang niya yung data, is i-fit ko lang siya dun sa nangyari before, which is okay din naman. Pero bigyan mo siya ng leeway na magkamali. Okay? So, walang perfect na na forecasting model. So, mas maganda may variation. So, kung titingnan mo, mas nagiging accurate siya kapag tumataas yung data. Pero kapag sobrang taas, hindi na rin maganda. Okay? Lahat ng sobrang masama. So, i-compare natin siya sa rolling window na 5. I-compare natin yung EWMA at saka yung SMA. Kung nag-improve ba siya. So, ito yung graph natin. So, kung isesave ko, para na i-zoom ko lang, So, isang malaking improvement siya. So, napapansin nyo, yung kulay green ko dyan, yan yung simple moving average. Ito yung weakness din ng SMA. Kailangan mag-give up ako ng 5 para ma-predict ko yung unang value. Putol. Pansinin nyo, putol na agad. So, ibig sabihin, nag-sacrifice ka na agad ng information para ma-predict mo yung ikasunod. Bakit 5? Ang window ko ay 5 eh.
Pero yung SMA from the start hanggang finish, buo yung line. Nagsisignify siya na wala akong sinasacrifice na information. Kasi binibigyan ko din ng importance yung tinanggal mo na 5 data before. Hindi ganun ako mag-work. Okay? Hindi mo kailangan mag-sacrifice para sa akin para ma-predict ko yung kasunod. Isang magandang pangitain na hindi maganda yung SMA over dun sa EWMA. Plus, kung titingnan mo, kung titingin ka sa point na to, ang smoothing factor natin is ito, pero ito yung halimbawa yung prediction ng EWMA. Alin na mas malapit? Mas malapit pa rin yung EWMA. So, isa siyang malaking improvement dun sa simple moving averages. Pag sinabi mong SMA, lahat ng data points ko is importante from start to finish. Pare-parehas tayo ng weight. Okay? Pag EWMA, mas bibigyan ko ng importance kung anong situation ko ngayon. Kahapon o kaya the next week. Which is ganoon naman talaga ang forecasting. Okay? Kung ano ang mood mo ngayon, happy ka ngayon, maaaring mag-carry over siya kinabukasan. Okay, gets? Pero hindi mo masasabi na ang mood mo 20 years ago is yun din yung magiging mood ko today. So, wala nang kinalaman ko ano nangyari doon. So, ganun nagwo-work yung EWMA. Kaya, isa siyang malaking upgrade doon sa SMA. Ito, zoom in lang natin yung value. Nag-sample tayo at 0.3 ng true at 0.3 ng false, 0.5 ng false, SWMA 5. So, kung titingnan nyo yung prediction, kung titingin ka dito, ang pinaka-weak sa model natin is yung SMA W5. Kung titingin ka lang dito sa part na to, ito, malapit ang prediction sa actual, malayo, ang pinakamalayo, plus nag-give up ako ng certain information. Okay? Isang sign na gumamit ako ng moving average. So, question mo na. Question. Best practice, 0.2 to 0.5, nakasulat dyan. Okay? So, kung alam niyo na yung EWMA, ready na tayong mag-predict kung ano magiging next value. Ang ginagawa natin, SMA at saka EWMA, is ini-smooth lang natin yung line. Pero hindi pa tayo nagpe-predict actually. Humahanap pa lang tayo ng magandang model, depende kung anong meron akong data. Okay? Hahanap ako ng magandang model kung anong meron akong data. Which is, ito na yung kasunod. Ito yung gagawin natin sa exam. So, hindi na kayo makaka-experience nito ng activity sa lab. Rekta na tayo. Ito na agad yung exam. Okay lang. Okay lang. Since ako ang teacher nyo, 90% ng decision sa klase is nagmumula sa akin. Yung choice. Okay? So, motivation ng forecasting. So, through ancient time hanggang ngayon, napaka-importante ng forecasting. Hindi man siya ganun ka-accurate, pero nagkakameron ka ng certain idea kung anong mangyayari. Okay? Throughout history, ginagamit na nila yan. Through ancient times, yung mga, hindi ko alam kung anong race nila, tumitingin sila sa clouds para i-predict kung anong magiging weather for the next month, for the next week, kung magkakameron ba ng ulan o hindi. So, nakadepende ang survival ng town o kaya ng city sa prediction ng mga wise men. Okay, ano ba? Mag-iimbak ba tayo ng pagkain? Magtatanim pa ba tayo? So, tumitingin sila sa kaulapan kung ano yung magiging weather for the next days. Pero hindi ganun kasimple. Okay, dati ganun lang. Pero nagfo-forecast na din sila. So, sa modern business analytics, so, ang isang magandang forecasting model is ginagamit for decision making, hindi lang sa business. Kahit sa kung anong data na meron ka, mas maganda kung meron kang idea. Ito yung tinatawag sa governance ng data-driven decision making. Nagde-decide ka kung anong next course of action mo based sa data, hindi dahil sinabi lang ni Jelly na tumaya ka dyan. Dyan sa kung anumang stocks na yan. Sinabi niya eh. Pero wala naman siyang basis, for example. Okay? Mas katanggap-tanggap na magkamali yung forecasting kung nag-base ka sa data. Hindi siya ganun kasakit. Kaysa yung sumugal ka lang na wala ka namang basis. Okay? Mas katanggap-tanggap kasi yun eh. So according sa model ko, sir, ganyan yung nangyari. Pero actually, hindi ganyan yung nangyari.
Pero masasabi mo sa boss mo na ginawa ko naman yung lahat para bigyan ka ng magandang forecasting. Yun nga lang, merong external factors na nangyari na hindi natin nakuha dun sa data. So, mas okay yun. Okay? Nung COVID-19, gamit na gamit yung forecasting model. Kahit ako, sumama ako dyan sa race na yan. Nag-test kami ng COVID-19 forecasting model. Basahin nyo na lang. Parang dalawang research yung ginawa ko dyan. Gumamit tayo ng neural network instead na mathematical model. So, napaka-importante ng COVID-19. Ano ba? Isa-shutdown ko ba yung economy? Para ma-save yung lives? O i-open ko siya, pero maraming mamamatay? Okay? So, ano ba? Saan tayo magbe-base ng decision? Forecasting. So, next, So, pag marunong ka ng time series forecasting, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa government position, ikaw yung policy making body, pwede ka kasing maka-influence ng buhay based sa decision. Okay, akala nyo ba kapag ikaw ay normal na president is magde-decide ka based lang sa mood mo nung today? Okay? So, hindi. Marami yung advisor. May cabinet members yan na nag-feed ng information sa kanya. Mr. BBM, kahit Lenny ako ha. Hindi ako maging bias. Ganito yung mangyayari. Okay? Na scenario natin, economic condition natin, kapag nangutang pa tayo for the next year. Okay? So lahat tayo naman may utang na tayo kasi ilang trillion na kasi yung utang natin. 16 trillion something. So pag nag-anak kayo, may utang na rin sila. Hindi pa man kayo nag-aanak, may utang na rin silang babayaran. Okay? So, ganito yung process ng forecasting. Itong i-discuss kong ito is applicable na ito from elective 2 hanggang elective 3. Ganito lagi ang process ng forecasting, prediction, computer vision, natural language processing, at kung ano-ano pang prediction model. So, puro prediction model tayo from head out. Hindi tayo si Rudy Baldwin na hindi naman mema lang, based sa feelings kasi, sa nararamdaman. Based tayo sa numbers. Okay? Unang gagawin, pag magfo-forecast, pipili ka ng model mo. Ikumpara natin siya sa runway model. Sino bang palalakarin mo sa catwalk? Si Kate Moss ba? Si Naomi Campbell? Siguro hindi niyo nakilala. Si Gigi Hadid? Pili ka ng model. Pili ka ng model. Then, ang gagawin mo, bago mo siya palakarin sa runway, ititrain mo muna siya. Okay? Ganun lang yung simpleng explanation. Pipili ako ng training model, na ite-train na model. Then, pag na-train ko na siya, tetestingin ko kung maganda na yung lakad niya. Nakapili na ako ng model, si Ali halimbawa. Si Ali yung model ko. Ite-train ko muna si Ali. Alalakarin ko siya ng 1,000 times, back and forth. Paghapon. Okay? Tapos, kapag na-train ko na siya, tetestingin ko kung meron na siyang tsunami walk. Umaalon-alon, lava walk, kung anong klaseng walk. Kung anong klaseng walk ka meron. Okay? So, pag okay na si Ali, na-train ko na, tapos na-test ko na, bibihisan ko na ngayon siya. Fit the model. Na-training ko na siya. So, syempre, model ka. Hindi ka naman maglalakad ng runway. Ang minomodel mo nga, damit eh. Para, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week. So, mga ganon. So, pag na-train mo na siya, na-test mo na siya, i-fit ko na sa model yung kung anong damit man. Kapag okay na siya, lumakad na siya nung time na yon, i-evaluate ko yung result ng lakad niya. Okay ba o tsaka? Evaluate ko siya. Kung okay na yung lakad niya, pwedeng lumipat na ako sa ibang klaseng fashion show. Parang ready ka na, Ali. Parang ganyan gagawin ko, Ang gagawin ko, i-refit ko ulit yung model. Papraktisin ko ulit. Para mag-upgrade na kami. Through the entire dataset. Parang malakihan na ba? Malakihang event. Then, ang gagawin natin, pwede ko nang sabihin, ifo-forecast ko, kung ready na si Ali 3 months from now dun sa another event.
Ifo-forecast ko na. Ready ka na ba or hindi? So ulitin ko, pili ng model, hatiin yung dataset, training at saka testing. I-fit yung model sa training set. Remember, training set lang magkaiba to I-evaluate yung model sa test set. Kapag okay ka na dyan, nakikita mong okay na yung model mo, i-refit mo siya sa buong dataset. Kasama yung training at saka yung testing. Okay? Then, that is the only time na kaya nating i-predict yung future data. Okay? Ganun kadaling mag-forecasting. 6 steps. So, madaling mag-forecasting. Ano yung pipiliin nating model? So, siyempre, may mga model tayo. Ang model na pipiliin natin is exponential smoothing. Kagaya ng concept ng EWMA, hindi ko na i-explain. Ang exponential smoothing, ang concept niya is nanggaling sa EWMA. Tapos ang usap. Kaya in-explain ko siya. Kaso, maraming klaseng model. 3. Single, double, triple. So, ganun lang kadali. Okay? Pag single, ganito na lang. Madali namang kahit hindi nyo i-memorize textbook yung definition. Pag sinabi mong single, walang karelasyon, gano'n. Ganito lang. Wala siyang trend, wala siyang seasonality. Kung magdo-drawing ako ng data na walang trend at saka seasonality, maaaring mag-drawing ako ng ganito. Ayan. So, pag nakakita ka sa laboratory na ganyan ang itsura ng time series, ang gagamitin mo is SES. Okay? Walang trend, walang seasonality. Formula, baka gusto nyo, interesado kayo. Hindi ko na i-discuss to. Pero ibibigay ko din yung lecture ng GE. Parang diniscuss ko to ng hindi naman ganun kadetalyo. Okay? So may sample computation dyan, wag nyo nang pag-aralan, hindi ko yung isasama. Okay? Actual value, parang din siya, kung nakikita niyo yung formula, similar siya sa EWMA, yung single. Okay? Then meron tayong double exponential smoothing or yung tinatawag na Holt's method. Si Mr. Holt kasi ang nag-develop. Ang difference naman niya is meron tayong trend pero wala pa rin tayong no significant seasonality. Ibig sabihin, may seasonality pa rin, pero hindi ganun ka-pronounce. Hindi ganun ka-consistent. Okay? Does not account for seasonality. So again, review lang. Pag sinabing SES, wala parehas. Pag sinabing DES, may trend ako, wala akong seasonality. Malamang yung triple is meron akong trend, meron akong seasonality. Okay? Pag triple, meron akong trend, meron akong seasonality. So, ganyan lang. Pinakamadali explanation. So, sa double exponential smoothing, dalawa yung mini-measure natin. Yung level at saka yung trend. Walang seasonality. Sir, ano yung level? Averaging lang yan. Kung ano ibig sabihin. Simple terms, ano yung average value? Yung levels. So, dalawang equation. Isang level, tapos isang trend. Okay? So next, ito sample computation lang. Baka interesado kayong computin. 50, 53, 56. May factor tayo na 0.8 at saka 0.2. Balikan nyo na lang kung gusto nyo matutunan. Pero actually, hindi ko na to ginagawa ng manual. Kasi kung bibigyan kita ng 1,000 data points, gagawin mong manual, good luck sa'yo. Kasi yung isa pa lang is napakahirap na. Halimbawa, at time 2, ganito yung level, ganito yung trend. Ina-apply lang natin yung value dun sa formula. So, ang forecasting natin is 56. So, ibig sabihin, 50, 53, 56, ang ika-fourth value ko is 56. Based dun sa formula ng SES. So, ganun siya. So, kapag naman triple exponential smoothing, hindi na siya Holt method, Holt-Winters. Other term for triple exponential smoothing. So, 3 na. Meron kang level, meron kang trend, at saka meron kang seasonality. And kung matatandaan mo, pwede na tayong mag-adjust kung anong klase ding seasonality. Additive ba siya o multiplicative? Yung trend meron din ganyan. Siya ba ay additive or multiplicative? Eh di sir, maganda pag nabunot ko sa laboratory ay triple exponential smoothing. No?
Kasi mas marami kang isasaalang-alang dito. Ano yung trend? Additive, multiplicative. Ano yung season? Additive, multiplicative. Ilang periods umuulit yung season? 6 months, 12 months, 4 days, 24 hours, 7 days a week, every third quarter, every second quarter. So, mas mahirap ito. Pero tuturuan ko kayo kung ano yung mga best practice. Kaya nga ako nandito. I'm your superhero. Okay? So, sample. I-skip na natin yan. Ito lang yung sample computation niya. Kung walang yan sa libro. So, pansinin nyo kung ipapakompute ko sa inyo to ng manual, kahit 2 o 3 lang yung data mo, uubos ka ng significant time. Okay? Tapos isusulat nyo pa sa bond paper lahat. Talaga naman. Okay? Ha? Ay, nako. Sa klase ko, you can be yourself. Siyempre. Mababawasan ang learning nyo kung may iba pa kayong iniisip, di ba? Parang sa X-Men lang yan, si Mystique. Kung nanonood kayo. Sabi ni Magneto, hindi mo marirealize yung true power mo kung lagi ka nagpapanggap. Kasi uubos ka ng significant energy kung ipoproject mo na hindi mo ipapakita yung true self mo. Tama? Kung nanonood lang kayo na X-Men, si Mystique yung nagbabago na itsura. Oh. Sabi ni Magneto, si Raven. Raven pangalan niya, di ba? Si Raven. Hindi si Shania, syempre. Raven yung as in bird. R-A-V-E-N. Okay? So, sample lang ng simple exponential smoothing. So, diretso na ako sa dataset. So, sa laboratory, pag nakakita ka ng ganitong dataset, ngumiti ka na. Kasi madali siya. Okay? So, sir, paano ko masasabi na yan ay walang trend? Very obvious, wala siyang trend. Kahit hindi mo padaanin sa STL, very obvious. Gut feel. Pero padadaanin natin sa STL. Wala siyang trend. Ang seasonalities, hindi ko masasabing meron. Maaaring meron siyang seasonality, pero sinasabi ko, by the look ng perceptive information, wala siyang trend. Seasonality, I don't know. Hindi ko sure. Okay, next step. Bago mo gawin yung ganyan, ito wala, nag-load lang ako ng dataset. So, itetest natin, diretso ka na ng STL sa laboratory natin. Huwag ka nang gumamit ng ETS. Siya yung X mo na mapagpanggap. Kasi hindi niya nakikita ang true seasonality. Very deceptive siya, para siya yung X mo. Very deceptive. So, diretso tayo ng STL, So, ang ilalagay lang natin, yung STL library, at saka, syempre, yung robust. Para kaya nating mag-handle ng outlier. So, ganito ang mangyayari sa lab. I-scrape mo yung data. Para makuha mo yung ganito, i-scrape mo siya. Then, titingnan mo yung graph, kung ano ba siya, kung anong model yung gagamitin mo. SES, DES, TES. Okay? Pag ikaw ay may trust issues, pumasok ka ng STL. Itetesting natin yung fit nung TS value kung meron siyang specific trend. So, by observation mo kanina, kahit hindi ka pa gumagamit ng STL, wala talaga siyang trend. Next question. Seasonality naman. Nag-test tayo ng first 100 data. O kaya 99. Okay? So, titingnan natin. May trend? Meron? So, magbilang ka. Halimbawa, ang start ng bilang mo, halimbawa dito, pwede naman magbilang dito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, 9 tayo magbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Automatic, wala ka na agad makita. Okay? So, na-prove natin na wala siyang trend, then wala din siyang seasonality. Ngingiti ka na ngayon kasi pinakamadali siyang gawin. Okay?
Ganun lang ang first question. Anong model ang gagamitin? Okay? Ano yung value ng forecast at specific date? So, ganun lang. Then yung third question, secret na. Bahala na ako. Okay? No clear seasonality. Hindi ka pa talaga satisfied. Di ba tinuruan ko kayong gumamit ng periodogram? Huwag kayong mag-alala, open notes naman eh. Hindi nyo kailangang memoryahin to kasi honestly, hindi ko din memorize yan. Okay? Hindi ko rin memorize yan. May mga ino-open din ako notebook. Ano nga ba yung periodogram? Paano siya i-ano? Hindi mo naman kailangan memorize kapag nagtatrabaho ka na. Sasabihin ng boss mo, bawal tumingin sa notes mo nung college. Paano magagawa boss yung trabaho ko? Okay? So maging practical na lang tayo. So kung titingnan mo yung periodogram, wala talagang seasonality. Ang isang magandang periodogram na sinasabi mong may seasonality, nag-i-spike siya, then nagno-normalize siya. Pero hindi laging ganito. Pag sinabi mong ganyan, ay may seasonality na agad yan. Not all the time. Pero isang maganda yung sign na merong seasonality at least. Hindi man siya consistent, is meron. Okay? Yung graph natin hindi nagfa-follow ng ganito. So, ibig sabihin, mapuprove ko na walang clear signs ng seasonality. Ito, bago to. Pwede mo siyang silipin ng monthly. Hindi ko alam kung monthly yung data ko ha. So, tingnan ko lang yung data. By the way, kailangan kabisado nyo kung ano yung data nyo. Ang data natin dito ay daily. Halimbawa, kapag daily, maaaring walang seasonality. Pero kapag pinagsama-sama mo yung data monthly, maaaring meron. Nagigets ba? Daily, walang seasonality. Pero pag pinagsama-sama mo yung value per month, maaaring kakitaan mo din. Okay? Isa pang challenge. Paano yun? Okay? Daily, wala. Pero monthly, baka meron. So, ipoproject natin yung monthly value niya. So, ito, sample. Papakita ko lang Ito yung pangalan ng model. Month plot. Graphics ng stat model. Sir, bakit ni-resample mo? Kasi ang gagamitin natin is monthly. Ang data ko is daily. Hindi mag-fit sa library ng month plot. Nagigets ba ako? Then every month from January 1 to January 31, i-average ko lang. Month end. Nagigets? Okay? Then ipa-plot mo lang siya. As in, i-graph mo lang. So, ganito yung mangyayari. So, every month, meron ba tayong seasonality? So, kung titingnan mo yung value natin, sir, nagpa-fluctuate siya. Pero qualified ba siya na yung fluctuation niya is significant? Sa palagay ko, hindi. Bakit? Ito'y 102. Tapos ang value nito, halimbawa 99. Tatatlo lang yung tinatalon. Hindi kagaya nung dataset natin before na ganito yung nagiging itsura. Okay? Hindi ko masasabi na kapag monthly, meron kang seasonality. Wala. Ang tinatalon niya na value, isipin mo ito'y 101. Tapos ito'y 99. Dalawang value lang naman tinatalon mo. Hindi siya ganun ka-significant. Hindi siya ganun kataas. So in terms ng monthly, shigpay, wala pa ring seasonality. By the way, ano yung kulay? Red. Yan yung average value mo per month. Ilang years, sir? 4 na years. Ito yung average, ito yung data mo ng first year ng January, maaaring ito ay 2020, 21, 22, 24. Maaaring ito ay 21, 22, 24. Okay? So, ganyan. Sir, bakit 4 yung isa? Kasi ang data natin is January 2020 to January 1 something. Hindi na umabot yung February para makaulit ng 4 na cycle. Nagigets? Sir, ano yung line? Variation ng data. So, ibig sabihin, mas maraming ganitong value from 110 to 102 na nag-e-exist ang January. Balik tayo dun sa graph na box plot. Box plot lang ito. Yung nakikita nyo dyan. So, nagigets? Box plot lang yan. Distribution ng value. Ang value natin dito is around, sabihin ko ng 101 hanggang 97. Diyan naglalaro yung value ng January. Ito yung average niya. Distribution lang yan. Okay, wala niyan sa exam.
Kaya mag-alala. Pinapakitaan ko lang kayo ng another method. So, itry natin i-convert yung daily sa quarterly naman. I-average mo ang January to March every 3 months. Quarter end. Baka naman quarterly may seasonality. Okay? Meron ba? Hindi ko rin masasabi. Ito yung 102. Tapos ito yung 100. Masasabi mo na bang seasonality ang tumaas ang value mo ng isang unit? No. Para sa akin, no. Although nakikita mo na mas malaki yung value ng January, sasabihin mo na ba may seasonality siya? Hindi. Kasi from 102 at saka 101, iisa lang naman yung unit difference ko eh. Malaking impact ba yung 1 unit para sabihin mo may seasonality siya? Okay? So, ang sasabihin mo may seasonality is ganito. Nagbenta ako ng 10 pesos today, kinabukasan is 1,000 na. Tapos the next day, balik ulit ako sa 10 pesos, nakabenta ako ng 2,000. Every other day, tumataas yung value. Kung nakitaan mo siya ng consistency na ganyan, na malaki yung yung improvement o kaya malaki yung yung fall ng data, that's the time sasabihin ko meron kang seasonality. Hindi ko masasabi to kasi 100 ang average tapos 102, in between natin isa lang unit. Hindi siya ganun ka-pronounce. So therefore, I conclude na ang gagamitin kong model based sa mga nangyari is SES. Iisa lang ang code nito. Yung code natin sa SES hanggang TES is iisa lang. Kaya kung makikita nyo mamaya yung code, hindi ko na i-explain. I-explain ko lang dito sa SES yung buong process. Okay? Magfo-forecast tayo using SES. First step, sabi nung step, select a model. Based sa naalaman mo, no trend of seasonality, pipiliin ko si Tyra Banks. Halimbawa siya ay SES. Okay? Kasi ba't ang dami mong alam na model? Wala lang. Dumaan din man ako sa puberty period. Kala nyo, kayo lang. Okay? Maaaring, si Aisar ay... Sino bang nung time nyo magaganda? Nung high school kayo, sino mga magaganda nung time na yun? Aside from kay Cherry. Hindi, yung mga kilala niyong model. Hindi kayo mahilig sa chicks. Iba-iba ang difference na. Samantalang nung high school kami, yung mga model nasa likod ng pinto namin. Ang sarap matulog. May mag-good night sa yung model sa likod nung pinto nung share kasi kami ng mga kuya ko eh. Yung kuya ko ang tanda sa akin, yung isa 9 years, yung isa 10 years, magkalapit yung dalawa. So medyo malayo na yung edad. O, ganyan yung nakikita ko sa mga kuya ko eh. Sa likod ng pinto may mga models. Naman ako na rin. Okay? So next. So, alam mo na yung model is single exponential. So, mag-i-import ako ng simple exponential smoothing. Hindi single EXP smoothing, Kapag single exponential smoothing, simple EXP smoothing yung library. Okay, nakapili na ako ng model. So, next step, ito ang i-explain ko. Bakit kailangan natin gawin to. Okay? So, aking i-code ito ng mano-mano, pero kukopyahin ko lang yun nandun sa baba. Iisa-isahin ko lang. Splitting ng dataset. Makinig kayo dito, kasi ganitong gagawin natin hanggang elective 3. Ready na? Are you ready? So, pipili ka ng forecast horizon. Ano yung ibig sabihin ng 14? Magpipredict ako ng 14 days. Sir, pwede ako mag-predict ng 365 days. Pwede, pero hindi magiging accurate. Masyadong mahaba ang 365 days. Ano nga ulit sir ang rule ng ng forecasting? Halimbawa, ang training data mo is 100, dapat ang forecasting mo is 100 or less. Bawal akong lumagpas ng halimbawa 100 lang yung training set mo, magpe-predict ka ng 200 days. Pwedeng equal, pwedeng less, pero hindi ko nire-recommend yan. Sir, ano yung sample recommendation mo? Kung ang data mo ay days, pwede siguro hanggang 21 days. Kung ang
kung ikaw ay months, pwede siguro hanggang 6 to 12 months. Kung ikaw ay year, pwede siguro mag-forecast ka ng 5 years. Okay? Yung mga ano lang, mga typical. So ano nga ulit sir yung forecasting horizon? Ilang days tayo magpe-predict based sa existing data. So next, sir ano yung train data ts.ilo minus forecast horizon? Ano kaya ibig sabihin yan? Okay? So silipin natin gaano kahaba yung data natin. So punta ako dun sa TS. Tayo ay merong 1097. So ang gagawin natin is i-split natin yung data. Anong ibig sabihin yan? Yung 14 days sa hulihan, tatanggalin ko. So sir, anong ibig sabihin yan? Yung 14 days sa hulihan ng 1097 is tatanggalin ko. Splicing lang tayo. Parang sinabi mong lahat ng ano dito, lahat ng index up to saan? Minus 14 days. So, nag-e-expect ka kapag inrun mo yan, sige, balik ko yung training data para makita nyo. Napaka-critical kasi nito. So, ibabalik ko yung training data. From 1097, babawasan natin siya ng 14 days. 1083 plus 14 is 1097. Tama. Yung 14 days na tinanggal natin, yun yung magiging test data natin. Yun yung pagpapraktisa natin sa madalit sabi. Okay? Yun yung pagpapraktisa natin. Yun yung training data. Then yung test data ko naman, yun yung tinanggal natin ng 14 days. So kung sisilipin ko yung test data, ito yung test data. Nag-i-splicing lang tayo, ano. Piliin mo lahat ng data, ano. Kaso, yung last 14 days, itira mo. Minus. Nanggagaling kasi tayo sa right side. Nasanay kayo, nanggagaling sa left side eh. So, pag nanggagaling tayo sa right side, is minus. So, kung titingnan mo yung test data, ang last date nito is 12/19. Ang last date ng training data natin, malamang is 12/18. Kung tama lang ako, ano. So, ito yung training data. Ang last day ko is, yan, no, 12/18. Kung idodrawing ko siya, ano, para mas maintindihan nyo, ito yung data ko, ito yung training data, ito ay 1083, ito ay 14. Ito yung test. Nagigets? Ang imo-model lang natin is yung 1083. Ang forecast natin sa test data is, for example, is ganito. Halimbawa, ito yung actual na nangyari, ito yung forecast natin sa test data pa lang, ano. So, kapag nakita mong malapit na siya sa test data, confident ka na, maaari yung scenario is kapag tinrain mo yung buong data mo, is ito yung magiging forecast naman kasunod. Nagigets ba? Pinapractice muna natin yung 1083. Meron akong test data kasi ito yung totoong nangyari. Kung ganito yung line at confident ka na accurate na siya, at saka mo pa lang siya ite-train sa lahat para makapag-predict ka ng kasunod na value. Nagigets? Okay? Magpa-practice muna tayo, train and testing. So, nagets nyo? Linaw. So, comment ko na lang to. So, ang next step niyan, kung naganyan mo na, mamaya ako to babalikan, ano, ipifit mo yung model. Gumamit ako ng simple exponential smoothing. Ito siya, oh. Ilalagay mo siya. Sir, bakit walang parameter? Hindi ako hinihinga ng trend at saka seasonality. Wala naman eh. Ito yung pinakamadaling gawin. Then, ipifit mo yung model dun sa data mo na train, data value. Sir, bakit hindi TS? Ito kasi, buong dataset ito. Ang usapan, i-training mo lang muna siya sa training set. Ako din na magde-decide kung gaano kahaba yung forecast horizon. Para pare-parehas tayo. So, ito ay train data. So, train data muna siya, no? So, ito yung SES model. Oops. Hindi ko na-import yun. Ito, hindi ko siguro ni-run. So, i-run ko lang ito. Then, i-run ko to. Okay? Kung gusto mong makita yung smoothing factor, pwede mo sabihing SES model summary. Siya na yung nagko-compute ng alpha para sa atin. 0.019. So, ibig sabihin, binibigyan niya importance yung past data pa rin. Ito yung pinakamagandang smoothing level based dun sa data. Okay? Hindi ko na kayo pahirapang mag-set ng smoothing level. Kasi siya na mismo yung nag-iisip.
based dun sa data natin. So, i-comment ko lang, ito yung SES model. Then, kailangan ko mag-predict. Okay? SES model, ang tinrain natin dito is yung train data lang. So, ang prediction niya sa test data is ito. Simple averaging. Mag-expect ka talaga na pare-parehas yan. Kasi sabi mo, walang trend at saka seasonality. Ang concept is averaging lang. Pag nakakita ka ng straight line, malamang ginamit mo is SES. Straight line na hindi pataas tsaka pababa. So, yan na yung magiging prediction. E di meron na akong train data tsaka test data na. So, ang next step is igagraph ko lang siya. So, gumamit ako ng subplot. Train data, ipa-plot ko. Test data, ipa-plot ko. Prediction ko sa test data, based sa training data is ganyan. So, kung gagawin kong ganyan, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung graph. Save ko siya. I-zoom ko siya para mas maintindihan nyo ano. Oops. Yan. Dito muna tayo tumingin sa bandang huli. Okay, para malinaw lang ano. So, ito yung sinasabi ko na yung blue, yan yung ating 1083 points. Nagigets? Yung part na to, ito yung 14. Remember, ang itinrain mo lang is yung 1083. Ano yung prediction ko? Straight line. Malayong malayo dun sa actual nangyari, dun sa test data. Pero yan yung tamang model. Kasi ang gamit mo is simple exponential smoothing. So, ibig sabihin, ang prediction ko na mangyayaring kasunod is around 99 ba? 98. 99. Something. Sir, hindi maganda yung model. Wala tayong magagawa. Hindi tayo makadetect ng trend. Hindi tayo makadetect ng seasonality. So, common sense, averaging ang mangyayari. Baka kabahan kayo kung mali ito. Ano? Tama yan. Okay? So, ibig sabihin, maganda ba yung model natin? Hindi. Kasi hindi niya nare-reach yung peak ng actual na nangyari. Pero limited tayo dun sa concept na wala nga siyang seasonality at saka trend. Okay? Okay na. Kung masaya ka na sa model na yan, wala na talaga akong magagawa, anong next step? Ite-train mo ulit sa buong dataset. So, ibig sabihin, ulitin mo lang yung model, ite-train mo yung 1097 data para ma-predict mo naman yung kasunod. Nagigets ba? So, yun yung gagawin nating step. So, ite-train ko siya. Uulitin ko lang. By the way, may sinasabi dito na hindi ko na-explain. Ang sabi dito ay, warning, no frequency information was provided. So, hindi niya alam kung yung time series mo is per day, per month. Eh, sir, sa umpisa, sir, naintindihan niya eh. Eh, ano bang ginawa mo? Bakit hindi na niya naintindihan? Chinap-chap mo na kasi siya. Ano? Chinap-chap mo na siya. So, kailangan, sabi niyan, hindi ko alam kung anong frequency na ginagamit mo. Nag-decide siya na per day. Eh, what if month end? What if quarterly? Eh, di mali na yung model mo. So, ang gagawin natin, ibabalik natin yung frequency niya para mawala itong error na to. So, pwede mong sabihin, yung train data ko equals train data as freq. Ibig sabihin, ang frequency ko is day. Ibabalik ko lang. Yung test data ko, ibabalik ko lang ang frequency ko is per day. Nagigets ba? Para mawala lang yung error. Sige, i-run ulit natin. So, para mawala yung error, yan. Naintindihan ko na siya ay per day. Sir, ba't uli nawala? Chinap-chap ko kasi yung data sa dalawa. So, kailangan mo lang ibalik. So, iraran ko ulit siya. Wala naman nagbago doon sa sagot. Kasi tama yung hula niya, nag-assume siyang per day. Okay? So, ginrap lang ulit natin. Sir, ano yung graph sa baba? Kung titingnan niyo yung graph sa baba, ito yun. Zoom ko lang. Yung nakikita niyo itong part na to, ito yun. Zoom ko lang. Okay? So, ibig sabihin, ang prediction natin dito is averaging lang. Malayo sa katotohanan, pero wala talaga tayong magagawa. Kasi simple exponential smoothing lang. Okay? So, next. So, pag hindi mo din to ilalagay, ite-train mo siya sa buong dataset. So, sasabihin niya, hindi ko ulit alam kung ano yung frequency mo.
So, ibabalik mo lang yung frequency ng buong time series. So, tayo ay hindi na train data. Pansinin nyo, ang buong dataset natin is TS, ang variable. Tama? Ulitin mo lang. Ite-train ko siya sa buong dataset. Then, ulitin mo lang ulit yung model. Magfo-forecast ako dun sa buong dataset. Then, ang visualization ko lang ulit is ulit-ulit yung code. So, kung save mo to, ang sagot mo sa lab kapag SES is, halimbawa, pinahanap ko yung last data ng prediction. Okay, is 99 pa rin at the end. Ito yung train, ito yung test, ito yung whole data, ito yung forecast, yung kulay green. Ayan, pangit na isulat ko, ano. So, nagigets. So, kung tatanggapin mo yung model natin, ang forecast natin sa mga susunod na araw is 99, yung magiging value. So, nagigets ba? Okay? So, next example. Double exponential smoothing. So, try natin double exponential smoothing. Meron pa pala akong example dito. Wait lang. Single exponential pero part 2. So, sample to, ano? Airplane passengers. Ayan. So, medyo import ko lang ulit. So, iisa lang yung code na to, hindi ko na siya i-explain. Kung anong ginawa natin sa SES, yun din yung gagawin natin dito. Ang nagbago lang is dataset. Dataset lang nagbago, ano. So, same explanation. So, itry natin i-fit yung single exponential smoothing sa airline passengers. Ito kasi dapat ang gagamitin mo dito, triple exponential smoothing. Kasi meron siyang trend, meron siyang seasonality. Pero gagamitin natin is single exponential smoothing. Hindi siya fit. Sa totoo lang. So, ito ang dataset natin is monthly. Hindi ako nagkakamali. January 1, titingin ka din sa tabi, ano. So, ito yung February 1. Monthly start, MS. So, gagamitin natin yung exponential smoothing. Magfo-forecast tayo. Hindi na natin sisilipin yung STL nito, ano. Kasi alam ko nang meron tong seasonality, 12 periods. Meron din siyang trend, additive. Ang seasonality na mode niya is multiplicative. Alam na natin, nakita na natin to previously. So, may summary lang ulit ako. Ite-train ko lang siya. Sige lang. So, visualization. So, 14. Ang ginawa natin dito is 12 months. Monthly. So, ginawa natin 12 months. So, ganito yung prediction niya. Sa test data mo, ito yung prediction niya. Pero ang actual na nangyari sa test is pataas. Malayong malayo sa katotohanan. Pinipilit lang natin para makita niyo yung difference. So, ito yung test set mo. Ito yung test set, ito yung orange. Oh. Pero ang actual na nangyari is yung straight line. Ito siya. Oh. Yan. Malayong malayo sa nangyari. So, pag ganito yung sagot mo, mali. Kasi may trend and seasonality, pinilit mong gumamit ng SES. Ibig sabihin, hindi swak sa model yung damit. Okay? Tsaka nung pinasuot mo. Okay? Then, i-remodel mo ulit. Pansinin nyo, naka-MS tayo. Bakit? Monthly start kasi siya. So, ang prediction natin, kapag ginamit mo yung SES, ang prediction natin is ganyan yung mangyayari next scenario. Which is hindi siya makatotohanan. Dapat kasi, ang mangyayari sa kasunod is maaaring ganyan. So, anong value? Yun nga yung forecast. So, nagigets. So, next. So, mag-move tayo sa double exponential smoothing. So, same code. Nababago lang is yung library. Sige, import ko lang ulit. Okay, import ko lang ulit. Close ko na to. Ay, marami na ako naka-open na session. So, close, 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 close. Okay, hanggang 3 lang open na session mo kapag Google Colab. Kapag paid, medyo madami-dami siya. 20 simultaneous. Kung willing ka magbayad, 5,000 a month. Ang ganda naman ng ang ginagamit mong server dito is mas mataas yung processor. Mas madaling ng data. So, ang dataset natin, so tingnan natin yung dataset natin. Halimbawa, ito yung nabunot mo sa laboratory.
Ganyan na itsura. Anong gagamitin mo model? Definitely may linear trend. Pataas. Ang next question, may seasonality ba o wala? Pag meron, triple. Kapag wala, double. Definitely, hindi na ako gagamit dito ng simple exponential smoothing. Kita ko kasi pataas na. Minsan, hindi mo kailangan mag-review, common sense lang. Sa totoo lang, hindi nga. Ba't re-reviewin mo pa? Pataas nga. Minsan common sense lang, pero minsan napaka-uncommon yan. Sa totoo lang. So, pataas. So, ibig sabihin, linear. Pataas. May trust issues ka pa rin. So, pinadaan mo pa rin siya ng STL para lang ma-prove mo scientifically na may trend. Definitely may trend, pataas. Sabi ng STL, pataas. So, dadalawa na yung candidate mo. Double na lang. At saka triple. Ganun lang kadali. Seasonality. Yan. Ang tanong, may seasonality ba? Yan yung next question. So, tingnan natin. Magbilang tayo. Ang pick natin is, saan tayo pipili ng pick? Sige, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito yung pipiliin kong pattern. Ano? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, medyo may katotohanan ng kaunti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. So, siguro, ang basis ko dito, meron siyang seasonality, pero hindi siya ganun ka-consistent. Ang sinasabi natin sa triple exponential smoothing is a consistent seasonality. At some point, meron siyang umuulit na pattern, pero hindi siya ganun ka-consistent. So, therefore, pwedeng sabihin mo, i-defense mo sa akin, na sir, tama ako. May seasonality siya, pero hindi siya consistent. Therefore, i-conclude ko siya na siya ay double exponential smoothing yung gagamitin ko. Okay? No clear seasonality. So, sasabihin kong pwedeng ganito yung sasabihin mo sa notebook. Ano? Meron, pero hindi consistent. Pwede nang ganyan. Lagyan yung ganyan yung mga notebook nyo. Okay? Walang clear. So, in terms ng periodogram, anong sabi kong magandang graph ng periodogram? Nagpipik agad siya. Yes, nagpipik agad siya. Pero at some point, yung mga kasunod is inconsistent. Baka sabihin nyo kasi may seasonality. Ganyan yung sabi ni sir, kapag nagpik agad, ay may seasonality yan. Meron. Pero hindi siya ganun ka-consistent. Base, dito sa graph ng STL natin. Hindi mo makikita sa periodogram. Okay? Para ma-define mo pa. Diba ito yung monthly? I-plot mo siya ng month plot. Tingnan mo kung ano magiging itsura niya. Straight. Ibig sabihin, mako-confirm mo to na wala talagang seasonality. Ibig sabihin, every month, consistent lang yung average value niya. Hindi man lang nagfa-fluctuate. Isang sign na wala talaga siyang seasonality. In terms ng quarter map, next, in terms ng quarter map, ganun din. Okay, mas lamang yung walang seasonality. Pero meron tayong trend. So, ang next step, gagamit ako ng double exponential smoothing. Ito yung library niya. Hindi siya simple EXP smoothing, but exponential smoothing na. Pag sinabi mong exponential smoothing, ito na yung library ng DES at saka ng TES. Ang naiiba lang is yung SES. Siya kasi ay simple, ibabalik ko lang, ito ay EXP smoothing. Yan yung spelling ng library niya. Okay? So next, i-split lang ulit natin yung data. Split lang natin yung data. So tayo ay 12 months. Month end. Month end. Ang ginawa natin. Okay, kasi ganun yung data natin. So i-model lang natin. Ito, bago to. Exponential smoothing. Meron akong time series ng train value. Ang kailangan mong isupply is additive ba siya o multiplicative?
Additive. Bakit? Paano bumasa ng additive at saka multiplicative? Kapag straight line, additive. Kapag nag-curve, multiplicative. Additive, multiplicative. Okay? Hindi lang laging pataas pababa. Pataas, pwede ding pababa. Pababa. Oh, ganyan. So, pwede ko sabihin multiplicative din siya. Okay? So, pili ka lang. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Additive or multiplicative. So, nag-decide tayo na additive. Sir, bakit uli additive? So, balik ako doon sa graph natin na yung trend. Straight line. Halos straight line lang. So, pwede ko sabihin yan ay additive. Okay? So, yung gagamitin kong model. So, forecast lang. So, again, iisa lang yung code. Kahit i-copy-paste nyo na nga lang to sa exam. Kasi yung mga unang data, yun ang problema nyo. Kung paano siya i-interpret. Okay? Ito yung forecast nyo. Kung titingnan mo yung line, titingnan mo lang yung line na. Tingnan natin yung dulo. Ito yung dulo nyo. Yan. Malapit ba? Malapit pag maliit. Okay. Ito yung data. Ito yung test set. Tapos yun yung forecast natin sa test set. Malapit ba? Kaya nga kailangan mo i-zoom. Ito yung test set natin, yung kulay blue. Ang forecast natin is yung orange. Malapit. Pero hindi pa rin niya nakaka-capture yung tunay na situation. Okay, next. Ite-train mo siya sa buong data. Magiging TS na lang ulit. So, additive. So, ang forecast natin is ganito. So, naniniwala ka, susum ko ulit ano. So, naniniwala ka na ang kasunod na mangyayari is yung green. Remember, ang data lang natin, ang meron tayong available data is nanggagaling lang dito. Pinractice natin to. Kung okay ka na dito, malapit na siya. Ang assumption ng training at saka testing, kapag yung forecast mo sa test data mo is malapit sa actual, confident ako na yun yung mangyayari na kasunod. Yun yung theory. Okay? So, i-zoom in mo lang yan. I-zoom in lang natin. Itong orange at saka green, ay ito siya. Ito yung orange before, tapos ang green natin is ito. Yan yung forecast. Naniniwala ako na tataas pa rin siya. Pero hindi ko alam kung may trend or seasonality. Okay, so next. So, itry natin siya dun sa dataset natin na airplane passengers. Try natin siya sa airplane passengers. Kung paano niya ipipredict yung next set. Okay, import lang ulit. Ang tagal kasi nung import. Ito lang ang matagal dyan. I-runtime all ko na lang. Hindi, wag na. Alam tatagal. So, again, iisang code. Babaguhin mo lang yung model. So, ito, exponential smoothing ulit. So, nag-split lang ulit ako. Dito, ang pinredict ko dito, 36. Pero ibabalik ko sa 12. Masyadong garapal lang 36. So, DES. Sir, bakit naging multiplicative yung trend? Kasi airplane passengers to eh. So, kung titingnan natin, anyway, pwede ko namang baguhin. Additive. Halimbawa, sasampulan ko muna additive. Pero sa totoo, additive talaga siya. Siguro nung last lecture, binago ko lang. So, ganito yung magiging forecast niya sa test set. Okay? Training, blue. Testing set, orange. Forecast sa testing set is green. Zoom in. Ganito. Medyo malayo sa katotohanan. Inirefit mo sa model, sa buong dataset, sinasabi mo na ang forecast natin sa buong dataset is ganito yung scenario. Hindi pa rin. Okay? Malayong-malayo doon sa katotohanan. Pero, mas tatanggapin ko na yan. Kasi kanina ang prediction ganito eh. Ay, sorry, hindi straight. Ang prediction kanina is straight line lang. Ito yung SES. Tapos ito ay DES. So, medyo nag-i-improve. Alam nating pataas. Kapag SES, bibigyan ka lang niya ng straight line na hindi nataas, hindi nababa. Kapag DES, nakakapture nga natin yung trend eh. Hindi alam kung tataas, pero hindi ko alam saan magpipik, saan hindi. Okay, yun lang ibig sabihin yan.
Then yung last na model, yung pinakamaganda, pero hindi siya applicable all the time, is sampulan muna natin tong triple exponential smoothing na part 1. Dalawa kasing data. Okay, close ko na lang muna. So, testingin natin yung triple exponential smoothing. Dapat sa unang tingin nyo pa lang nung plot, alam nyo na agad kung anong gagamitin nyo. Medyo malilito lang kayo dyan kung DES at saka TES. Doon lang naman nagkakameron ng variation. Definitely, pag nakakita ka ng data na for SES, dapat confident ka na SES agad. Okay, so ganito yung itsura ng time series natin. Gagamit tayo ng triple exponential smoothing. Okay, very obvious, pataas. Okay, STL decomposition in terms ng ang ginamit natin dito is trend muna. So wait lang. So ang trend niya definitely is linear, additive, multiplicative. Additive. Para sa akin, additive siya. Okay? Ang tanong, may seasonality ba o wala? Unang tingin ko, meron na agad eh. Halata na kasi agad. Okay? So, unang tingin ko pa lang, meron na. 1. Kung umpisahan ko dito, sige, umpisahan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero kung umpisahan ko dito, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, medyo naglalagbihain lang siya. Pero kung titingnan mo yung structure niya, kung titingnan nyo, nagba-variation lang. Pero kung titingnan nyo yung structure niya, ito. Tingnan niyo yung structure. Medyo nag-iba dito, may certain fluctuation. Pero kung titingnan niyo yung graph, masasabi ko, meron siyang consistent na seasonality. Medyo nag-iiba lang dito sa part na to. Kaya nag-iba yung, may nangyari siguro sa part na to. Pero kung titingnan niyo yung structure niya, is meron siyang consistent na seasonality. Sinong kokontra sa akin dito? Wala, basta meron. Very obvious, oh. Siguro hindi merong nagbabago pa rin, pero most of the time, kung titingnan mo siya, is consistent pa rin naman yung seasonality. Papakita ko sa inyo yung magkakatulad. Ito. Ayan. Ayan. So mas malamang kakaunti lang yung merong pag-changes. Pero kung titingnan mo, 4 lang yung ganyan. Pero most is the same. Question? 9. Okay. Meron tayong clear trend. Meron tayong clear seasonality. Ang question lang is, anong klaseng trend? Anong klaseng seasonality? Okay. So, tingnan natin, periodogram. Meron siyang peak doon. May additional peak siya doon. Pero, kung titingnan mo yung STL, is meron siyang clear na seasonality. Okay, anong value? It's either, pwede ko sabihin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede ko sabihin every 6. Every 6 period. So, umuulit. Or every 5. Depende. Tuturuan ko pa kayong mag-evaluate kung anong maganda 5 ba or 6. Kaso, nasa midterm topic na siya. So, periodogram, sabi ko, pag may peak, okay siya. So, kung hindi ka sure, tingin ka lang ulit dun sa taas. Okay, monthly start. Nag-resample tayo month plot. So, tingnan natin every month. Ayan, ito yung kakikitaan mo ng merong clear seasonality. Malaki yung jump. So, sasabihin ko ito ay 110. Tapos ito ay around 80. So, medyo malaki na yung fluctuation. So, kung titingnan mo yung month plot, meron siyang specific pattern. So, yun yung ibig sabihin. So, kung titingnan mo din ng quarterly, sa quarterly plot, hindi mo kakikitaan. Pero in terms ng month, yes. In terms ng quarterly, wala. Okay? So, next, imo-model mo na ngayon yung, hindi ito DES,
Ito ay TES. So same library, exponential smoothing. So 12, ano tayo? 12, kung ano mang time, 12 months. Yan. Ang kailangan mong i-provide sa kanya, kapag triple exponential, meron kang trend, additive, seasonal, pwede ko sabihin additive, hindi naman dumodoble eh. So pwede ko sabihin, ang trend niya is additive, ang seasonal niya is additive, pwede ko sabihin, ang seasonal periods, based sa graph, walang maling seasonal period, nagiging inaccurate lang yung model mo kapag mali yung set. So sasabihin kong 6, hindi ko sasabihin 12. For example lang So ito yung TES, ito yung forecast, horizon, training and testing. Ayan. Okay, kung titingnan mo siya, titingnan mo ito ay at 6. At 6 siya. So, ang nangyari is ito lang yung line. So, dapat nag-improve kasi siya eh. Diba? That's the time na mag-experiment ka ngayon ng seasonality. Although, sinasabi nung graph is 6, as a human being, pwede mo siyang iset. Halimbawa, gagawin ko na siyang 12. Okay? So, split, remodel ulit, forecast, then titingnan ko yung plot. Hahanap ako ng mas malapit. Yan. Okay? Although nakikita mong 6 siya, pero nung isinet mo seasonality is 12, almost na-trace niya yung test set. Ibig sabihin, yung damit na ipasusuot ko sa model ko is shoot na shoot. Fit na fit. Okay? So, kaya ginagawa natin, pinagpapraktisan natin yung test set. Hindi ko kasi alam yung mangyayaring kasunod. Pero alam ko na at the end na to, kung paghihiwalayin ko yung test over the trade, meron akong basis. Kapag okay ka na sa test set ang prediction mo, confident ako na ganyan yung mangyayari sa susunod. Kasi confident ka na sa test set, shoot na siya eh. Kapag pinractice mo na siya, tinrain mo na siya, then tinesting mo yung lakad niya, again model, confident ako na mag-perform siya ng maganda in the future. Based sa test, sa practice niya. Okay? Pag basketball player ka, tumitira ka ng 100 na 3, sunod-sunod, walang mintis. So, malamang sa actual game, hindi man ganun yung mangyayari, pero mataas yung probability. So, yung ibig sabihin. So, binago natin 12 para mag-fit lang yung data. Pero alam ko may seasonality siya. So, kung ganyan yung fit, almost equal, so confident ako na kapag tinrain ko siya, additive, seasonal ay 12, nalaman ko, very fitting yung 12, pag pinorcast ko siya, ganito yung mangyayari, pwede ko sabihin 80% accurate sa future. Okay? Ano bang ginawa ko dito? Dapat forecasting na to eh. Wala na ako dapat dyang Okay? So, ang ginawa natin dito is test data. Ba't ako'y dapat na to? Ang tawag ko dito? Yung value ng prediction na natin. TES spread. So, gagawin ko tong TES spread. Tama naman, TES spread. Test data, TES spread. Ito dapat ay minodel ko na ba sa lahat? So check ko lang Ito tama, TS. So ito yung prediction ko. So dapat ang graph ko ay TS dot index tapos TES spread. So wait lang. Kasi parang ang nangyari kasi is same. Same nung nandun sa graph na nasa taas. Okay? So, i-plot ulit natin. Teka, may TES spread. So, wait lang. TES spread. Hindi. Wala akong index dito. Tama pala. So, ito yung TS. Full data set na eh. Sige, try ko to. Ito yung TAS.spread. So, TAS index as data. Kasi parehas lang yung graph. Anong sabi?
Ay, magkaiba na tayo ng dimension. Okay, kopyahin ko na lang to. Ito ay sa train. Ito ay sa test. Teka, check ko nga ulit na lito siguro ako. Balik ko siya sa dati. Ito yung test data. Ang hinihingi ko kasi prediction na eh. Okay? So, ang hinihingi natin dito prediction. Ito ay train. Dapat hindi tayo naglalayo dito. Kopyahin ko to. Part na to. So, kung gusto makita yung train data, okay lang. Ito yung kulay blue. Ito yung test prediction ng forecast. So, tanggalin ko muna to. Dapat kasi wala na akong hindi na nag-overlap. Dapat yung green ko nandun na sa kasunod. So, yun yung ibig sabihin. Dapat nandun sa kasunod. So, tingnan natin yung code dun sa exponential smoothing. Dun sa double, kokopyahin lang natin. Dapat kasi wala na akong nag-overlap kasi forecasting na nga eh. So, kunin lang natin yung code nito. Itong part na to. So, kopyahin ko to. Tapos i-paste ko dito. So, ito yung date. Ito ay TES. Ito ay TES. .pred. Ito ay TES. Ito ay TES. Nare-recognize na nyo. Okay. So, ito yung visualization. Ayan. Teka, ba't nag-overlap pa din? Ang expectation ko kasi ganito. May orange tapos yung yung forecast is nandoon na sa site. So wait lang I-run all ko. Nawala pati yung figure size. Save. Kaya lumiit yung graph. Ulit. Ito TES forecast. Dapat kasi yung green nandun na siya sa katabi ng orange. Pero same din naman yung code na ginagamit natin. TES spread. Ganun. Nag-overlap. Anyway, tanggalin ko na to. Ilalagay ko na lang yung prediction. Meron pa ring line. Tingnan nyo, baka may namimiss lang ako. So, same code. DES, test data. So, same din naman. Yung DES spread. Yung DES spread ko, yung forecast ko, hindi pumupunta dun sa site. Nag-overlap pa rin siya. Dapat itong green, nandito na siya sa katabi. Meron ba akong hindi makita ditong... So, ito yung train, ito yung test. Ito yung test spread. Okay. So, check na lang natin. Check ko to, balikan ko to. Hindi ko na kasi makita eh. So, last example natin, i-update ko na lang yung nandun sa Google Drive natin. Sa Google Drive. Sa GitHub. Then, last example, di ko na ito ilo-load. So, gumamit tayo ng airline passengers. So, gumamit tayo dito ng exponential smoothing pa rin. Triple. Ipipredict natin is 36 months. 36 months yung ginamit natin. 36. So, ito yung 36. So, alam na natin before na ang trend niya is additive.
Ang seasonal niya is multiplicative. Every season kasi halos dumodoble eh. Then, dun sa previous lecture natin, ang season period niya is 12 months. Hindi ko na ipapakita pero nagawa na natin to before. Then, ito yung graph niya. Yan. Ito yung in terms ng test set. So, halos okay ano. Yung hindi ko mapalabas kanina, ano to? Monthly start ba tayo? Anong sabi dito? MS. PS is not defined. Okay, i-run all ko na lang ulit. So, same lang nung ginagawa natin na process. Hindi ko makita talaga kanina yung unang example bakit nag-overlap. Pero dapat yung green nandun na sa katabi. So, ito yung model natin. So, nira natin lahat. Yan. Ito yung hindi ko magawa kanina. So, based dun sa test data natin, balik tayo sa test data natin, ano. Ito yung training data blue. Ang test data natin is yung orange. Ang prediction natin is yung green. So, medyo okay na siya. Okay na talaga siya. Pagdating sa test data, ayan, no? Kapag malapit na yung prediction mo dun sa test data, imo-model mo ulit buong dataset, same parameter, then ito yung magiging forecast niya. Yan. So parang naniniwala ka na beyond kung anong meron kang data, ito yung magiging scenario, yung kulay green. Ang data ko is hanggang dito lang. Oh. Ang magiging forecast ko is ito. So sir, bakit nakikita niya yung pagtaas ng line? Kasi meron siyang trend at meron siyang seasonality. Ikaw yung nag-provide. Maaaring hindi optimize yung 12, maaaring laruin mo siya sa 11, sa 10. Sige, laruin nga natin. May time pa naman tayo. So, halimbawa, babaguhin ko siya. Ito na lang last part, ano. Itong last part na lang. O kaya itong test set natin. So, for example, gagawin ko siyang 6. Mas magiging accurate ba siya pag ginawa ko siyang every 6 months lang? Kaya kailangan i-test mo siya. So, tingnan natin kung ano yung magiging visualization. Kapag sinabi mong every 6 months lang yung period, hindi siya fit dun sa test data. Okay? So, babalik ka ulit. Sasabihin ko, ay, hindi fit. Kunwari, hindi natin alam na 12. So, babalikan mo siya. Then, itetest mo ulit. Kapag nag-fit na siya sa test data, wait lang, hindi nagbago. Wait lang. So, ito ay 12. So, parang kailangan ko i-restart ulit, ah. Wait lang. ELT figure. Ayan. So, pag medyo okay ka na dyan, imo-model mo ulit yung buong dataset. Same din. Then, ang sasabihin mong prediction niya is yung kasunod. Okay? So, pwedeng sabihin mo, kung ikaw ay data analyst, ganito na karaming pasahero pagdating someday. Ilang eroplano yung bibilihin natin? Nasaktong-sakto lang. Hindi tayo lugi pag naparami ang bili. Hindi tayo lugi din pag napaunti. Kasi hindi makakasakay yung ibang pasahero, yung demands. So, sasabihin ko, pag ganito kadami, for example, kailangan natin halimbawa ng 50 planes. Sa kasunod, halimbawa, kailangan natin ng 80 additional planes. Sa kasunod, for example, magde-decide tayo na 90 na lang. Okay, 50, 80, 90. Para kung may sumobra man o may kumulang, hindi tayo malulugi. Nasa-serve pa natin yung client natin. So, yun yung ibig sabihin ng forecasting. Kaya nating gawin yung next scenario. So, sir, saan nagagamit yan? So, balik ulit tayo sa stock market. Sige, balik tayo sa CoinGecko. Nakikita niyo yung mga line na yan? Yan ay time series data. Pwede mong sabihin kung accurate yung model mo, kung accurate siya, no? Pwede mong sabihin na kapag may data ka ng Binance siya, ano yung mangyayari for the next period? Knowledge is power. Alam mo kung ano yung mangyayari.
At some point, anong araw ka bibili, at some point, anong araw ka magbebenta. Kung tama yung prediction mo. At least alam mo kung anong araw. Siyempre, common sense din. Alam mo namang bumaba na siya. Ngayon, sabi ng model mo, bukas pa. Alam mo, hindi ka bumili ngayon. Bumaba na nga ngayon eh. Ay, bukas pa ako bibili. Kasi sabi ng model ko, bukas pa bababa. Tapos bukas mataas na ulit. So, miss opportunity. Kung makakakuha kayo ng mga data nito, pwede nyo siyang pagpraktisan kung ano yung magiging kasunod na data. Pero pa konti-konti lang ang prediction. Pwedeng ganyan lang yung prediction mo, pwedeng ganyan, or pwedeng i-predict mo siya ng ganyan yung mangyayari. Okay? At huwag nyo akong sisisihin. Pag ginamit nyo to, tapos gumamit kayo ng pera nyo, kasalanan nyo siya. Pera nyo, rules nyo. Pera ko, rules ko. Okay? Walang sisihan. Pero binibigyan ko lang kayo ng opportunity at saka ng skill kung paano mag-forecast ng next data. Pag yumaman kayo, bigyan nyo naman ako. Okay? Kasi natutunan nyo rin naman sa akin eh. Joke lang. Joke lang. Okay, question? So, ganyan lang gagawin natin sa lab. Web scrape, pili ng model, forecast mo. So, sir, anong sample question yan? So, halimbawa, based sa triple exponential smoothing, ano yung number ng forecast niya at 1962 at 0101? Okay, ang sagot mo lang is 470.07. Unang tanong, anong model? Pangalawang tanong, ano yung forecast? At a specific date, kung tama yung ginawa mo, ang last question is surprise. 1 to 3. Saan ka nakakita ng 1 to 3 lang, 3 hours? Sa akin lang. Para naman maganda yung grade niya ng prelim. Kasi sa trend ng elective 2, pasama ng pasama siya hanggang finals. Yun yung meron akong data eh. So bibigyan ko na kayo ng puhunan sa prelim para kung sumamaman siya ng midterm at finals, everybody happy. Pasado pa din. Okay, so 3 question lang. Question? Ipopost ko na.